Itinapon ko ang 5 tabletas na ito sa basurahan at hindi ito dahil sa pagkalimot. Ito ay isang desisyon na 100% may malay, may kaalaman, at higit sa lahat ay isang gawa ng proteksyon. Si Dr. Fernando Manalo, kardiologo, at sasabihin ko sa iyo kung bakit ko ito ginawa at kung bakit mahalagang suriin mo kung ang mga parehong tabletas na ito ay nasa inyong bahay ngayon. Araw-araw sa aking klinika ay nakikita ko ang mga bunga ng tinatawag kong tahimik na pandemya. Ang polypharmacia. Ano yon? Ito ay ang pag-inom ng maraming tabletas ng sabay-sabay, lalo na kapag lampas na sa 60 taong gulang. Marami sa mga gamot na iniinom mo ng may mabuting layunin para sa sakit sa tuhod o para matulog ng mas mahusay ay maaaring naglalaban-laban ng lihim laban sa iyong puso. At gusto kong maging tapat, hindi ito isa pang ordinaryong usapang medikal. Ito ang mismong usapan na ginawa ko sa aking tahanan, kasama ang aking mga magulang at mga tiyuhin. Ang ibabahagi ko sa iyo ay hindi lamang datos mula sa libro, ito ang payo na ibinibigay ko sa aking sariling pamilya upang pangalagaan ang pinakamahalaga nating kayamanan, ang kalusugan at ang kalidad na oras na magkasama. Pag-uusapan natin ang mga tabletas na sobrang karaniwan na malamang ay mayroon ka nito sa abot ng kamay. Mga tabletas para sa sakit, pagkabalisa, allergy, ngunit ang epekto nito sa isang pusong nag-beat na ng mahigit 2,000 milyong beses, tulad ng sa isang taong 60 taong gulang, ay maaaring nakamamatay, kahit wala kang dating problema sa puso. Pag-uusapan natin kung paano ang isang bagay na mukhang hindi nakakapinsala tulad ng anti-inflammatory ay maaaring biglang itaas ang iyong presyon. O kung paano ang isang tabletas para sa tulog ay maaaring dagdagan ang panganib ng pagkahulog na maaaring magresulta sa malubhang problema sa puso. Pero tandaan, ang video na ito ay hindi para takutin ka, kundi para bigyan ka ng kapangyarihan. Ang kaalaman ang iyong pinakamahusay na kasangkapan upang hawakan ang iyong kalusugan. Ang layunin ko ay kapag natapos mo ang panunood nito, hindi lamang malalaman mo ang mga panganib, kundi magkakaroon ka rin ng plano. Bibigyan kita ng mas ligtas na mga alternatibo at ituturo ko sa iyo kung paano makipag-usap sa iyong doktor upang suriin ang iyong gamutan ng walang drama o alitan. At ngayon, makinig ng mabuti, dahil ito ang pinakamahalagang bahagi ng buong video. Sa anumang dahilan, huwag mong itigil, baguhin, o bawasan ang dosis ng anumang gamot ng mag-isa pagkatapos mapanood ito. Ang biglaang pagtigil sa ilang paggamot ay maaaring lubhang mapanganib, kahit mas mapanganib pa kaysa patuloy na inumin ito. Ang impormasyong ito ay pang-edukasyon lamang upang maging handa ka kapag nakipag-usap sa propesyonal na nakakaalam ng iyong kasaysayan. Siya o siya ang iyong pinakamahusay na kaalyado. Ang video na ito ay isa lamang unang hakbang para sa usapang iyon. Kaya kung ikaw ay lampas na sa 60 taong gulang o kung nag-aalaga ka ng isang taong ganito ang edad, ang iyong ama, ina o asawa, manatili ka sa akin. Sama-sama nating bubuksan ang butikin at sisiguraduhin na ang nasa loob ay tunay na nagpoprotekta at hindi naglalagay sa iyo sa walang kabuluhang panganib. Simulan natin ang unang tabletas. Mabuti. Simulan natin sa grupo ng mga gamot na sigurado akong hari ng lahat ng butikin. Pusong ko na ang 99% ng nanonood nito ay mayroon nito sa bahay. Ang mga anti-inflammatory na hindi steroid o tinatawag nating NSAIDs. Ano ang tinutukoy ko? Ang mga sobrang sikat na tabletas tulad ng ibuprofen, Advil, Motrin, Naproxen, Alev, at iba pa na may reseta tulad ng diclofenac o etoricoxib, Arcoxia. Ginagamit ito sa lahat. Sakit ng ulo, likod, arthritis na sumasakit sa lamig, sakit ng regla. Epektibo ito, madaling mabili, at dahil dito ay parang time bomb kung hindi ginagamit ng may ingat, lalo na paglampas sa 60. Ang problema, time bomb para sa presyon at puso mo. Isipin mong ang iyong mga ugat ay parang sistema ng tubo, at ang iyong puso ay ang bomba ng tubig. Sa paglipas ng panahon, normal na maging matigas ang mga tubong iyon at tumaas ng kaunti ang presyon sa loob. Iyan ang pangunahing sanhi ng hypertension. Ano ang ginagawa ng mga NSAID? Bukod sa iba, hinaharangan nito ang mga sangkap na nakakatulong na manatiling dilat ang mga ugat o blood vessels. Kasabay nito, sinasabi nito sa iyong mga bato na magtago ng mas maraming asin at tubig. Ang resulta ay double blow. Sa isang banda, pinipikit mo ang mga tubo at sa kabilang banda, dinagdagan mo ng likido ang sistema. Ano ang dapat gawin ng iyong puso? Magtrabaho ng buong lakas, mas malakas pa upang ilipat ang mas maraming likido sa mas makitid na tubo. Ang resulta ay hindi maiiwasan.
Tumaas ang presyo ng dugo. Sa isang tabletas paminsan-minsan, maliit ang epekto. Pero kung iniinom mo ang NSAID araw-araw para sa arthritis, ang maliit na pagtaas na iyon ay nagiging palagian. Ito ay dagdag na pasanin sa iyong puso araw-araw at ang pusong napipilitan ay napapagod, humihina, at may mas mataas na panganib na mabigo. Sa katunayan, ang matagalang paggamit ng NSAID ay nagpapataas ng panganib ng heart failure, atake sa puso, at stroke. Naalala ko ang aking ama, si 52 taong gulang, matigas ang ulo, may sakit sa tuhod na nagpapaalala sa kanya ng bawat laro noong kabataan niya. Ang solusyon niya ay ibuprofen na 600 ml. Isa lang naman na tabletas, anak, sabi niya. Isang araw, sinukat namin ang kanyang presyon bago at 2 oras pagkatapos inumin ito. Tumaas ito ng halos 50 puntos. Sinabi ko, Tatay, sa bawat oras na ginagawa mo ito ay parang pinipilit mo ang makina ng sasakyan na umakyat sa bundok habang nakahinto ang preno. Isang araw, masusunog ang makina. Ang pagkakatulad na iyon sa wakas ay nagpaunawa sa kanya na hindi ito basta isang tabletas. Ang mga alternatibo na mas mabait sa iyong puso. Kaya, ano ang gagawin natin? Magtiis sa sakit? Siyempre hindi. Ang susi ay hanapin ang mas ligtas na mga alternatibo. Ang unang option ay paracetamol o acetaminophen. Para sa sakit na mild hanggang moderate, mas ligtas ito para sa puso. Hindi ito nakaaapekto sa presyon o nagpapanatili ng likido. Pero tandaan, mas ligtas ay hindi nangangahulugang walang panganib. Sa mataas na dosis ay maaaring makasira sa atay kaya sundin palagi ang maximum dose, mga lokal na paggamot. Kung masakit ang tuhod, bakit iinom ng tabletas na nakakaapekto sa buong katawan? Gumamit ng gel, cream, o patch ng NSAID tulad ng topical diclofenac. Gumagana ito eksakto kung saan masakit at halos hindi ito pumapasok sa dugo kaya minimal ang panganib, ang kapangyarihan ng lamig at init. Huwag maliitin ang mga basic. Isang electric blanket para ma-relax ang mga kalamnan at maibsan ang paninigas. Isang ice pack para pababain ang pamamaga pagkatapos ng pagod. Gumagana ito. Gumalaw. Para sa matagalang sakit tulad ng arthritis, ang pinakamahusay na paggamot sa mahabang panahon ay hindi tabletas, kundi ang paggalaw. Physiotherapy, tai chi, gentle yoga, swimming. Lahat ng ito ay nagpapalakas ng mga kalamnan, nagpapabuti ng flexibility, at nagbabawas ng sakit ng mas matagal. Mga anti-inflammatory mula sa kusina. Ang pagkain ay gamot. Ang mga pagkaing mayaman sa omega-3 tulad ng salmon, sardinas, mani, at mga pampalasa tulad ng turmeric at luya ay may malakas na anti-inflammatory properties. Ang payo ko sa pamilya, kung talagang kailangan mo ng NSAID, gamitin ito ng may plano. Ang pinakamababang dosis na epektibo sa pinakamaikling panahon, hindi hihigit sa 3 araw ng sunod-sunod nang hindi kumukonsulta sa doktor, at huwag kailanman itong ihalo sa ibang NSAID. Makipag-usap sa iyong doktor tungkol sa plano para sa matagalang sakit na hindi umaasa sa mga tabletas na ito. Ang pangalawang tabletas. Pumunta tayo sa pangalawang kategorya ng mga tabletas na nakakapagpatayo ng balahibo ko. Ito ay mga gamot na gumagana sa utak at madalas na inirereseta para sa pagkabalisa, nervyos, insomnia, o bilang muscle relaxant. Pinag-uusapan ko ang mga benzodiazepines, mga pangalan tulad ng alprazolam, Xanax, lorazepam, diazepam, Valium, clonazepam, Rivotril. Sigurado akong pamilyar ka sa mga ito. Mukhang biyaya kapag hindi ka makatulog o kinakain ka ng pagkabalisa, pinapakalma ka, pinaparelax. At doon mismo nakatago ang panganib nito para sa matatanda. Ang problema, tahimik na panganib ng pagkahulog at paghina ng isip. Hindi tulad ng NSAID, ang panganib sa puso dito ay hindi direktang ngunit kasing seryoso. Ang pangunahing problema ay ang panganib ng pagkahulog. Habang tumatanda tayo, ang balanse at mga reflexes ay hindi na tulad noon. Ang mga benzodiazepines, kahit sa mababang dosis, ay nagdudulot ng antok, pagkahilo, mabagal na reaksyon, at pangihina ng mga kalamnan. Para sa isang 70 o 80 taong gulang, ito ay perpektong reseta para sa sakuna. Isipin ang senaryong ito na nakikita ko ng may malaking kalungkutan sa ospital. Si Aling Elena, 75 taong gulang, umiinom ng kaunting lorazepam sa gabi upang makatulog ng mahimbing. Bumangon siya ng madaling araw para pumunta sa banyo, parin antok dahil sa gamot. Nahilo siya ng kaunti, natisod, at bumagsak, bali ang balakang.
Ang bali sa balakang sa matatanda ay hindi biro. Ito ay malaking operasyon, pagkakaospital, hindi makagalaw, stress ng operasyon, sakit, panganib ng blood clot sa binti or pneumonia dahil sa paghiga. Lahat iyon ay mabigat na pasanin sa puso. Madalas, ang atake sa puso ay hindi nangyayari sa bahay, kundi sa ospital, bilang direktang bunga ng pagkahulog na dulot ng isang walang malay na tabletas para sa tulog. At bukod pa rito, ang matagalang paggamit ng benzodiazepines sa matatanda ay nauugnay sa mas mataas na panganib ng paghina ng isip at demensya. Nakaaapekto ito sa memorya, konsentrasyon, at kalinawan ng pag-iisip. Naalala ko si Mang Carlos, isang pasyente na 80 taong gulang na ang pamilya ay akala ay nagsisimula ng magka-Alzheimer. 10 taon na siyang umiinom ng alprazolam para sa pagkabalisa. Sa klinika ay parang wala sa sarili, mabagal. Iminungkahi namin ang isang napakabagal at supervised na plano para alisin ang gamot. Ilang buwan ito, ngunit ang pagbabago ay kamangha-mangha. Bumalik si Mang Carlos sa dati. Mas alerto, mas madaldal, mas maganda ang memorya, hindi ito demensya. Ito ay epekto ng isang tabletas na masyadong matagal niyang iniinom. Ang solusyon, pakalmahin ang isip nang hindi ito pinapatay. Ang pagkabalisa at insomnia ay totoong problema at kailangang gamutin, ngunit ang benzodiazepines ay dapat huling option sa matatanda at palaging sa napakaikling panahon lamang. Ang Cognitive Behavioral Therapy o CBT ang pinakamalakas na tool, lalo na para sa insomnia. Sa halip na lasunin ang utak, tinuturuan ka ng CBT na i-retrain ang iyong mga gawi sa tulog at pangasiwaan ang mga alalahanin na nagpapanatili sa iyong gising. Gumagana ito ng mas matagal kaysa sa anumang tabletas. Sleep hygiene. Ito ang susi. Gumawa ng santuwaryo para sa tulog. Regular na oras, madilim at tahimik na kwarto. Walang screen, TV, cellphone 1 oras bago matulog at iwasan ng kape o alak sa hapon. Mga relaxation techniques, meditation, deep breathing ay sobrang epektibo. May libo-libong apps at libre na video na makakagabay sa iyo. Sa 10-15 na minuto lamang araw-araw, malaki ang pagkakaiba. Ehersisyo. Isang 30 minutong lakad sa umaga na may sikat ng araw ay nakakatulong na i-regulate ang iyong body clock at makatulog ka ng mahimbing. Makipag-usap sa doktor tungkol sa mga alternatibo. Kung malakas ang pagkabalisa, may ibang gamot tulad ng ilang antidepressants na mas ligtas sa matatanda. Para sa tulog, minsan ay maaaring gamitin ang melatonin o ilang antidepressants sa mababang dosis, ngunit palaging may supervision. Ang payo ko sa pamilya, sa aking ina na minsan ay nahihirapang matulog, ipinagbawal ko na magkaroon ng benzodiazepines sa bahay. Nag-install ako ng meditation app at naglagay ng panuntunan na walang screen 1 oras bago matulog. Sa una ay nahirapan siya, ngunit ngayon ay mas mahimbing ang tulog niya kaysa dati at ang pinakamahalaga, mas ligtas at mas gising siya sa araw. Kung umiinom ka ng isa sa mga tabletas na ito, makipag-usap sa iyong doktor para gumawa ng napakabagal na plano ng pagtigil. Huwag kailanman bigla. Ang pangatlong tabletas. Ang pangatlong tabletas na inalis ko sa aking imahinasyong botikin ay mula sa isang pamilya ng mga gamot na mas matanda. Ngunit patuloy na ginagamit para sa mga bagay na hindi depression, tulad ng matagalang sakit o migraine. Tinutukoy ko ang tricyclic antidepressants. Ang pinakasikat sa pamilyang ito ay ang amitriptyline. Maaaring pamilyar ka. Madalas itong inirereseta para sa nerve pain o neuropathic pain na karaniwan sa diabetes o para maiwasan ang sakit ng ulo. At bagamat epektibo, ang safety profile nito para sa puso ng matatanda ay talagang nakababahala. Ang problema, mapanganib na pagkagambala sa elektrikal na sistema ng puso. Upang maunawaan ang panganib, isipin na ang electrical system ng iyong puso ay isang perpektong orkestra. Bawat tibok ay isang electrical impulse na sumusunod sa eksaktong landas, sa eksaktong ritmo. Isang mahalagang bahagi ng siklo na ito ay tinatawag na QT interval, ang oras na kailangan ng puso upang mag-recharge para sa susunod na tibok. Ano ang ginagawa ng amitriptyline? Nakikialam ito sa sistema. Sa ating orkestra, parang isang musikero na biglang naglalaro ng mas mabagal, nagiging out of tune, at nakakagulo sa lahat. Ang gamot na ito ay maaaring pahabain ang QT interval. Sa batang puso ay maaaring walang epekto, ngunit sa pusong lampas iksinta na may sariling mga problema, ang pagpapahaba na iyon ay maaaring maging spark para sa malubhang ventricular arrhythmia na maaaring magdulot ng pagkahimatay o biglaang kamatayan.
Bukod pa rito, ang amitriptyline ay may ibang epekto na nagdudulot ng pagkahilo, malabong paningin, at biglang pagbagsak ng presyon kapag tumayo, na bumabalik tayo sa takot na panganib ng pagkahulog. Naalala ko ang isang kaso noong residency ko na nag-iwan ng marka sa akin. Isang 68 taong gulang na lalaki, may diabetes, dumating sa emergency ng may palpitations at halos himatayan. 2 linggo na siyang umiinom ng amitriptyline para sa sakit sa paa. Ang kanyang ECG ay nagpakita ng mapanganib na QT interval. Inospital namin siya sa coronary unit at agad na inalis ang tabletas. Nakaligtas siya ng mahigpit. Ang tabletas na tumutulong sa kanyang paa ay halos nagkakahalaga ng kanyang buhay dahil sa epekto sa puso. Ang solusyon, i-modernize ang paggamot. Sa kabutihang palad, umunlad ang medisina at ngayon ay may mas ligtas na mga alternatibo para sa depression. Modernong antidepressants tulad ng sertraline o citalopram ay sobrang ligtas para sa puso. Walang electrical risk. Para sa neuropathic pain, ang first-line treatment ngayon ay mga gamot tulad ng gabapentin o pregabalin. Pinapakalma nito ang nerve pain nang hindi nakikialam sa ritmo ng puso. Para sa migraine ay maraming ibang option, mula sa low-dose beta blockers hanggang sa mas bagong gamot na dapat suriin ng neurologist. Para sa insomnia, bumalik tayo sa pareho. Ang paggamit ng lumang antidepressant dahil lang nagdudulot ito ng antok ay lumang estratehiya at mapanganib. Ang unang option ay dapat non-drug therapy. Ang payo ko sa pamilya. Nang masuri ang isang kamag-anak na may malubhang nerve pain, iniresita sa kanya ang amitriptyline. Agad kong sinabi na makipag-usap sa doktor tungkol sa pagsisimula sa gabapentin na mas ligtas para sa kanyang edad. Sumang-ayon ang doktor. Kung umiinom ka ng amitriptyline, lalo na kung nakakaramdam ka ng pagkahilo o palpitations, sabihin mo agad sa iyong doktor. Tanungin kung may mas modernong at ligtas na alternatibo para sa iyo. Ang pang-apat na tabletas. Ang pang-apat na kategorya ng mga tabletas ay isa na halos lahat ay itinuturing na walang panganib. Ito ang mga iniinom para sa allergy, sipon o para matulog. Tinutukoy ko ang first-generation antihistamines. Ang klasikong halimbawa ay ang diphenhydramine. Maaaring hindi pamilyar ang pangalan, ngunit ito ang aktibong sangkap sa mga sikat na brand tulad ng Benadryl at maraming over-the-counter na produkto para sa tulog tulad ng sleep aid. Isa pang karaniwan ay ang dimenhydrinate o Dramamine para sa pagkahilo. Sobrang epektibo ito, tinatanggal ang sipon, kati, at tiyak na nagdudulot ng antok. Ngunit ang antok na hinahanap ng marami ay talagang senyales ng alarma, lalo na para sa utak at puso ng matatanda. Ang problema, blackout sa utak at stress sa puso. Ang mga lumang antihistamine na ito ay may isang pangunahing katangian. Sila ay malakas na anticholinergic. Ang acetylcholine ay isang sangkap sa utak na mahalaga para sa memorya, konsentrasyon, at regulasyon ng ritmo ng puso. Kapag uminom ka nito, pumapasok ang gamot sa utak at hinaharangan ang sangkap na iyon. Ang resulta ay partial blackout. Doon nanggagaling ang pagkalito, sedasyon, malabong paningin. Sa matatanda, ang kalituhan na iyon ay sobrang nagpapataas ng panganib ng pagkahulog. At alam na natin kung paano natatapos ang kwentong iyon. Bali, operasyon, at mga komplikasyon sa puso. Ngunit ang epekto ay hindi lamang sa utak. Sa puso, ang pagharang na ito ay maaaring magdulot ng tachycardia o mabilis na tibok ng puso at arrhythmia. Ang pusong matanda ay hindi nangangailangan ng dagdag na stress na tumibok ng mabilis dahil sa isang tabletas para sa allergy. Ang aking tiyahin na 42 taong gulang ay umiinom ng isa sa mga tabletas na ito halos gabi-gabi upang makahinga ng mas maayos at makatulog. Nagsimula siyang magkaroon ng mga episode ng kalituhan na inakala ng pamilya ay dahil sa edad. Isang araw tinanong siya ng doktor tungkol sa lahat ng iniinom niya, kasama ang mga binibili ng walang reseta. Nang makita ang antihistamine, pinalitan ito. Nawala ang mental fog ng aking tiyahin sa loob ng ilang linggo. Hindi ito demensya. Ito ay epekto ng isang tabletas na akala niya ay walang panganib. Ang solusyon, modernong lunas ng walang blackout. Ang magandang balita ay tulad ng sa antidepressants, binigyan tayo ng agham ng mga kahanga-hangang alternatibo. Second at third generation antihistamines. Ito ang solusyon. Mga gamot tulad ng loratadine, Claritin, cetirizine, Zyrtec, o fexofenadine, Allegra, ay moderno. Dinisenyo upang hindi pumunta sa utak, kaya walang antok o kalituhan, at sobrang ligtas para sa puso. Pinapagaan nito ang allergy ng parehong epektibo, ngunit nang hindi pinapatay ang utak para matulog. Huwag gamitin ang antihistamine para sa insomnia.
Ang paggamit ng antok mula sa antihistamine upang gamutin ang hindi makatulog ay masamang ideya. Ang tulog na dulot nito ay mababang kalidad. Bumalik tayo sa totoong mga solusyon. Therapy, magandang gawe at relaxation. Para sa pagkahilo, bukod sa dimenhydrinate, may ibang option tulad ng scopolamine patch nang may pag-iingat o natural na lunas tulad ng acupressure bracelets o luya. Ang payo ko sa pamilya, ang panuntunan sa aming bahay ay malinaw. Basahin palagi ang active ingredient. Tinuruan ko ang aking mga magulang na hanapin ang diphenhydramine sa mga kahon ng gamot para sa sipon o tulog at iwasan ito. Ngayon, gumagamit ang aking ama ng loratadine para sa kanyang allergy. Parehong lunas, zero risk. Suriin ang iyong butikin, lalo na ang mga over-the-counter na produkto para sa tulog. Magugulat ka sa dami ng beses na lumilitaw ang diphenhydramine. Ang ika-5 tabletas at narating na natin ang huli. At ito ay maaaring ikagulat mo dahil ito ay mga tabletas para sa mataas na presyon. Ngunit hindi lahat ay pareho. Tinutukoy ko ang ilang short-acting calcium channel blockers at ang pinakakilala ay ang immediate release nifedipine. Ang problema, masyadong mabilis na pagbaba ng presyon. Iniisip mo siguro, Doktor, kung mataas ang aking presyon, hindi ba mabuti na ibaba ito ng mabilis? Ang sagot ay isang matinding hindi. Isipin mong ang mataas na presyon mo ay parang dam na malapit ng mag-overflow. Gusto mong bawasan ang presyon, ngunit hindi mo gustong pasabugin ang dam ng bigla. Gusto mong buksan ang gate ng dahan-dahan. Ang short-acting nifedipine ay parang dinamita. Nagdudulot ito ng napakabilis at malakas na pagdilat ng mga ugat. Ito ay nagiging sanhi ng bigla at malaking pagbagsak ng presyon. Ang katawan ng matatanda ay hindi madaling umangkop sa ganitong mabilis na pagbabago. Ang resulta ay matinding pagkahilo o pagkahimatay kapag tumayo. At alam na natin kung saan tayo napupunta. Pagkahulog, bale, ospital at komplikasyon. Bukod pa rito, ang mga biglaang pagbagsak ay maaaring magdulot ng rebound effect. Ang katawan, upang makabawi ay naglalabas ng stress hormones na nagpapabilis sa tibok ng puso. Sa pasyenteng may medyo sira na ang mga ugat, maaari itong magdulot ng angina o atake sa puso. Ngayon, ang paggamit ng short-acting nifedipine ay halos hindi na inirerekomenda. Gayunpaman, nakikita ko pa rin ito sa ilang butikin bilang rescue pill na iniinom ng pasyente nang mag-isa kapag naramdaman ang mataas na presyon. Isang lubhang mapanganib na gawain, ang solusyon. Banayad at matatag na kontrol. Ang modernong diskarte sa paggamot ng hypertension ay hanapin ang stability, hindi ang mga biglaang pagtaas at pagbaba. Mga long-acting na gamot. Halos lahat ng anti-hypertensive na inirereseta ngayon ay prolonged release. Iniinom ito isang beses sa isang araw at dahan-dahang naglalabas ng gamot sa loob ng 24 oras. Sa ganito ay nakakamit ang banayad at pare-parehong kontrol. Pinag-uusapan natin ang mga gamot tulad ng amlodipine, ramipril, losartan, ATBP. Home monitoring. Mahalagang magkaroon ng blood pressure monitor sa bahay, ngunit hindi para sa self-medication, kundi upang magbigay ng record sa iyong doktor. Siya ang magdedesisyon batay sa trend sa loob ng mga linggo, hindi sa isang mataas na pagbasa lamang. Ang safe technique kapag bumabangon. Lagi kong sinasabi sa aking matatandang pasyente, huwag kang biglang tumayo. Una, umupo sa gilid ng kama ng 1 minuto. Galawin ang mga paa, pagkatapos ay tumayo habang nakahawak sa isang bagay. Bigyan ng oras ang iyong katawan na mag-adjust. Ang payo ko sa pamilya. Sinuri ko na ang lahat ng anti-hypertensive ng aking matatandang kamag-anak ay long-acting. Kung makakita ka sa iyong botikin ng soft gelatin capsule ng nifedipine, tanungin ang iyong doktor kung bakit mo ito mayroon. Halos tiyak na may mas ligtas at modernong alternatibo para sa iyo. Ang layunin ay isang ilog na dumadaloy ng mahinahon, hindi isang mabangis na talon. Ang plano ng aksyon, kung paano makipag-usap sa iyong doktor. Natapos na natin ang 5 tabletas, may impormasyon ka na. Ngunit ano ngayon? Ito ang pinakamahalagang bahagi. Ang misyon mo ay hindi itigil ang pag-inom ng kahit ano, kundi simulan ang isang usapan. Maraming tao ang natatakot o nahihiya na tanungin ang kanilang doktor, pero wala nang mas malayo sa katotohanan. Bilang doktor, sinasabi ko sa iyo na ang isang pasyenteng may kaalaman at aktibong nakikilahok ang pinakamahusay na pasyente. Ngunit ang susi ay kung paano mo ito sasabihin. Narito ang plano ng aksyon na may eksaktong mga pangungusap na maaari mong gamitin. Ihanda ang bag ng katotohanan. Bago ang iyong appointment, kumuha ng bag at ilagay sa loob ang lahat ng iniinom mo.
Hindi lamang ang reseta, kundi pati vitamins, halamang gamot, patak, cream, lahat. Tinatawag namin ito ng mga doktor na medication review, at ito ay ginto. Gamitin ang teknik ng kaalyado. Huwag magsimula sa nakita ko sa video na masama ang tabletas na ito. Iyon ay naglalagay sa doktor sa defensive mode. Sa halip, bumuo ng team kasama siya. Maaari mong sabihin, Doktor, gusto kong maging team tayo upang suriin ang aking mga gamot. Pwede ba nating gawin ang isang spring cleaning ng aking botiken upang siguraduhin na lahat ng iniinom ko ay pinakamaganda at ligtas para sa akin? Magtanong, huwag mag-akusa. Banggitin ang iyong mga alalahanin bilang tanong. Umiinom ako ng ibuprofen halos araw-araw at nag-aalala ako kung paano ito nakaaapekto sa aking presyon. Ano pa po ang ibang opsyon na mas mabait sa aking puso? Matagal na akong umiinom ng tabletas para sa tulog at minsan ay nahihilo ako sa umaga. Natatakot ako na mahulog. May alternatibo po ba na hindi tabletas na pwedeng subukan? Pag-usapan ang iyong mga layunin sa buhay. Sabihin kung ano ang mahalaga sa'yo. Para sa akin, ang pinakamahalaga ay manatiling aktibo at malinaw ang isip upang makalaro sa aking mga apo. Gusto kong siguraduhin na walang tabletas na nakahahadlang dito. Ang iyong doktor ang eksperto sa medisina, ngunit ikaw ang eksperto sa iyong katawan. Sama-sama, makakagawa kayo ng pinakamahusay na desisyon. Konklusyon, naglakbay tayo ng mahalaga sa iyong butikin. Nakita natin kung paano ang 5 uri ng sobrang karaniwang tabletas, NSAIDs, benzodiazepines, tricyclic antidepressants, lumang antihistamines, at ilang mabilis na antihypertensive ay maaaring maging panganib para sa pusong lampas 60 taong gulang. Ang aking layunin, ulitin ko, ay hindi takutin ka, kundi bigyan ka ng liwanag. Ang liwanag ng kaalaman. Ang pinakamahalagang mensahe ay may kapangyarihan kang protektahan ang sarili mo. Ang pagiging proactive sa iyong kalusugan ay ang pinakamalaking gawa ng pagmamahal sa sarili. Ngayon, hinihiling ko sa iyo ang isang mahalagang bagay. Kung naging kapaki-pakinabang sa iyo ang video na ito, huwag mong itago ang impormasyon. Ibahagi ito. Isipin ang isang tao ngayon, ang iyong ina, kapatid, kapitbahay. Kunin ang link ng video na ito at ipadala sa kanya. Isang simpleng kilos ay maaaring magsimula ng usapan na, nang hindi nagmamalabis ay maaaring magligtas ng buhay o lubusang mapabuti ang kalidad ng buhay niya. At kung gusto mong patuloy na matuto tungkol sa pangangalaga sa iyong puso ng malinaw at diretso, mag-subscribe sa channel, i-on ang bell, at mag-iwan ng komento. Sabihin mo sa akin kung ano ang naging impression mo o kung ano pa ang gusto mong pag-usapan. Binabasa ko ang lahat. Salamat sa iyong oras. Ngayon, kunin ang kaalamang ito at gamitin ito. Pangalagaan ang iyong puso. Ito lang ang meron ka.